Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ponjigi ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Ano nga ba yan? Kung may warrant, ilabas. Yun. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Correct. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Yun. O, yun. Yan munang late. Alam mo, pero ano ha? Ako, bilib ako dito ha. Hindi, bilib ako dito kay Amy ha. Kung! Baka akala ninyo ha. Kung siya na rin ang pinapa-arrest. Hindi kasi, sorry ha. Magagalit sa akin yung ibang mga Amy-natics. Okay naman yung ginagawa ni Amy na nag-iingay din siya. Kaya lang kasi, laging pumapasok sa utak ko lang. Ewan ko ha. Sino ba may kasalanan nitong lahat to? Di ba yung kapatid mo? Ba't wala kang, ganun ba ang dynamic niyo sa pamilya niyo? Bakit mo, ate ka, bakit mo pinapayagan yan? Di ba, bakit mo inaalaw yan na yung kapatid mo, puro kabalastugan ang ginagawa? Kasi remember, sorry to say maganda yung sinasabi ni Amy. Okay, maganda yun. Kaya lang, puro ganun yun eh. Nagigets nyo ba? Puro ganun lang yun. Bakit hindi mo kausapin yung kapatid mo ng masinsinan at talagang talakan mo? Kasi habang binibira mo yung mga tauhan ng kapatid mo, sa'yo sumesemplang, sa'yo bumabalik lahat. Ha? Bakit? Kasi tauhan ng kapatid mo, walang... ganun na lang ba yun? Di ba po, yun lang sa akin eh. Ganun na lang? Wala na ba tayo magagawa dyan? Although, for the sake of pinapalakpakan naman natin yung ginagawa niyang pag-iingay. Kaya lang siguro, mas maganda yung pag-iingay na yan, aluan mo ng aksyon. Pumunta ka sa Malacanang, lumusog ka, talakan mo, sabihan mo yung kapatid mo, bumaba ka na sa pwesto, wala kang kwenta. Ganon. Di ba? Kung siguro ganun ang gagawin mo, medyo matutuwa pa ako sa'yo ng todo-todo. Pero wala eh. Wala akong nakikitang puro lang sat-sat eh, ika nga. Sana lang naman. Anyway, nabanggit niya dito yung kay Gutesa eh. Pag-usapan na natin kung ano ba yung nasagap na balita nito ni Senator Amy tungkol po kay Gutesa. Sa ibang balita, siniwalat po ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng impormasyon na dadalo ang whistleblower na si Orly Gutesa sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes, pero hindi para magdagdag ng impormasyon na kanyang nalalaman, ngunit para bawiin po yung kanyang naunang testimonya. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, sabi ni Senator Amy Marcos, may mga testigo raw na tinakot para bumaligtad at bawiin yung kanilang mga naunang testimonya sa mga investigasyon ng Senado. Sabi ni Senator Amy Marcos, iyan ang aabangan sa pagdinig sa Biyernes.
So magre-recant na yung Marine. Yun daw ang paputok eh. At saka yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Nakatanggap ng impormasyon si Senator Amy Marcos na haharap umano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes si dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Pero hindi para magsabi pa ng iba niyang nalalaman sa nangyaring delivery umano ng mali-maletang pera galing sa kickback sa flood control projects, kundi para bawiin ang kanyang naunang testimonya. Sabi ni Marcos, nagbago na rin umano ang naunang plano na gawing state witness ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Ayo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Ninuloko na tayo ng lubus-lubusan. Ang mangyayari ngayon, Grabe, no? Star witness? Ano ka? Hindi, mantakin mo ha. Yun pa pala ang plano daw, sabi nito ni Amy. Yun ang pinakaplanong gawin, star witness. Ikaw ang pinuno ng katarantaduhan, ikaw ang star witness. Hindi ko alam. Inisip ko nga nung aking pinagbumulay-mulayan tong sinabi niyang star witness. So, ibig mo bang sabihin? Kasi, pag sinabi mong star witness o di kaya state witness, ikaw yung meron pang mas mataas sa'yo na isusuplong ka. Yeah? Meron ka pang mas mataas na ituturo kung sino. Sino pa ba yun? Sino pa bang mas may makapangyarihan kay speaker na magdikta pagdating sa budget? Walang iba kung hindi yung presidente. Hindi kaya galit na galit itong si Amy kasi tatamaan yung kapatid niya? Mapapahiya yung pamilya na naman nila? Kaya galit na galit siya, tinuturo niya na to si Romualdez? Hindi, isipin nyo lang yun na pagmulay-mulayan ninyo. Kaya ilalaglag na nila sa bangko supposedly si Romualdez. Kaya lang, maiskandalo pa rin yung pamilya nila kung sakasakali na gawin nilang tutol sila sa pagiging star witness puno ni Romualdez, di ba? Malalaglag at malalaglag pa rin. Kasi, ngayon, natahimik. Ibig sabihin, walang pag-aakusa. Mantakin mo ang laking iskandalo na to. Walang nag-aakusa na yung taong bayan. Alam ng taong bayan na hindi lang si Zaldico. Alam ng taong bayan na pati si Romualdez at pati si Marcos. Pero itong pagpapalusot nila na para bagang si Romualdez lahat ang may kasalanan at wala yung kanilang kapatid. Ewan ko I don't think na loloko pa mga Pilipino. Siguro yung mga katulad na lang ni Auntie Claire tsaka yung mga bayaran nilang vlogger. i-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad. Ayon sa senador, tinakot umano ang pamilya ni Gutesa. Si Gutesa ang surprise witness ng Senado na nagdawit kay dating Speaker Romualdez na isa sa umano'y pinagdadalhan niya ng mali-maletang pera sa bahay nito sa Taguig. Pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ito anya ang dahilan kaya sinisiraan si Gutesa, katunayang kinukustyon ngayon ang kanyang umano'y peking pirma sa sworn affidavit. Sabi ni Marcos, bukod kay Gutesa, may iba pang testigo sa malawakang anomalya sa flood control ang umano'y pinipigilang magsalita at itinago. Kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Nakuha niya raw ang impormasyon sa ilang source mula din sa Malacanang. Problema, Malacanang has become very leaky.
As a matter of fact, the entire administration has become very leaky. Ang daming nagsusumbong dahil sila mismo nagdadalawang isip, maraming matinding abogado dyan, maraming mahuhusay, magagaling, at may konsyensya. Marami sa kanila, hindi rin mataim ang nangyayari. Wala namang balak si Marcos na Sana totoo. Hindi, alam mo, sa tingin ko, tama naman yung sinasabi niya. Maraming abogado sa loob ng Malacanang, alam nila na palpak itong nangyayari na ito. Pero, kasi it's not just knowing sa akin sa aking pananaw, hindi lamang po yan sa kung ano yung kaalaman mo, alam mong mali. Ang tanong dyan is, kung kaya mo bang panindigan yung consequence kung ikaw ay maninindigan. Mahirap po kasi yun. May consequence po Sometimes, playing safe na po yung iba dyan. Takot. Kasi pagka, alam mo, itong ginagawa kay Bato, ito po'y pananakot po Pananakot po ito na kung sino man ang papalag sa administrasyon na ito, ang kakahatnan nyo, si Pangulong Duterte. Kung ang kakahatnan nyo, katulad nila Bato. Kasi pansinin ninyo lahat inuusig. Lahat ng kumontra sa gobyerno, kahit nga hindi maka-Duterte, like Villanueva, Chis Escudero, di ba? Lahat yan, hindi naman maka-Duterte yan Pero bakit inuusig? Kasi inu-oppose mo sila Nilalabanan mo sila. Ngayon nga, di ba, lumabas yung, I think yung complaint, yung demanda against Kiko Barsaga. Di ba? Porket nag-iingay si Kiko Barsaga, ididemanda na rin nila. Tapos yung ang dun, sedition, parang hindi naman nag-aya kasi pag sinabi mo sedition, magrebelde, humawak armas, maggawa ng chaos. Ang sinasabi lang naman paulit-ulit ni Kiko Barsaga, yung pumalag ka, lumaban ka sa katiwalian, 'di ba? Pababain mo. Hindi mo hindi ho sedition na sabihin mo kay Marcos, hoy, mag-resign ka na Marcos, wala kang kwenta. Hindi ho sedition 'yun. Ang sedition yung magrebelde tayo, sugurin natin na Malacanang, yan ang sedition. Pero wala naman sinasabi ang pinabababa niya. Oo. Ano ngayon? Opinion niya yun Wala namang masama kung pababain mo, sabihin mo, hoy Mr. Marcos, hindi ka na sapat sa panunungkulan mo. Hindi na tama yung ginagawa mo, bumaba ka na sa pwesto. Walang sedition dyan. Lalo na yung inciting to sedition. Di ba? So yung alam naman natin, yung ginagawa katulad ni kay Bato, kay Kiko Barsaga, ayan ay pananakot para bagang wag kayong pumalag kung ayaw ninyong matulad sa ganito. Di ba? Yan ang nila It will take time. Actually, ginawa na nila yan. Hindi lang nagtagumpay yung naalala nyo yung sedition case ni Torre. Hindi lang nagtagumpay yun Pero tinakot nila. Dami nilang tinakot Actually, sa SMNI unang ginawa yan. Di ba? Sinampulan nila ang media. Mantakin mo, sabihin na natin, ganun, ni Marcos, na media ay yung SMNI. Nagkaroon lang ng espasyo si Marcos, ayaw sa iba, di ba? SMNI lang. So, nung sinampulan nilang SMNI, na tanggalin sa himpapawid, nung sinampulan nila si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, na usigin, hindi ho yan dahil guilty si Pastor, hindi. O guilty ang SMNI, hindi rin. As a matter of fact, may franchise ang SMNI. Pero laging lang binibiti ng NTC yung kanilang, para hindi ng himpapawid, para hindi mag-criticize. At si Pastor Kibuloy, alam nila yung impluensya sa SMNI, hindi lamang po doon sa mga supporter ni Pangulong Duterte. At alam siguro nila, iniisip nila, financier si Pastor Kibuloy ng mga Duterte, kaya ginipit. Ayan pagbibigay example lamang. Kasi sa mga negosyante, takot ho ang mga negosyante. Alam mo nila, at sigurado naman ako, nabanggit naman ni Pangulong Duterte yun, na si Pastor Kibuloy ang isa sa tumulong sa kanya para manalo sa kampanya. At nung ginipit yan, para bagang sinasabi sa taong bayan, lalong-lalo ng mga negosyante, huwag niyong tutulungan ng mga Duterte kung ayaw ninyo maging ganito. At si media naman, huwag kayong maging ganitong klaseng media, yung nagbibigay ng tamang impormasyon at nagbabatikos kung ayaw ninyo matulad sa SMNI.
Yan yung kanilang pattern. Basta may bumatikos, bibigyan nila ng matinding kahit nga sa social media, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, sinampulan nga tayo ng ilang demanda eh. Sinampulan ho tayo ng kung ano-anong pag-uusig. Sinampulan ho tayo ng ilang nilang mga troll na nagbabanta. Alam mo, dami-dami nagbabanta sa aking troll, ha? Naku po, kung alam nyo lang. Ang dami ko nang ni-report sa otoridad tungkol dito ho, na yung otoridad naman sana bigyan pansin, di ba? Sana po. Pero gano'n ho eh. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga eh. Pero sabi ko nga, alam naman ng mga tao na nasa Malacanang na mali ang ginagawa ng amo nila. Pero ang problema, walang mga bayag. Yun ang totoo. Wala na tayong masasabi mong bayani. Kulang na ho ang bayani sa Pilipinas. Wala na. As in nga na tayo sa bayani sa Pilipinas. Ewan ko ba kung asa na yung mga bayani sa atin. Sana lumabas sila sa November 16. Sana sila ay magsabi na ng totoo sa November 16 to 18 na rally ng iba't ibang grupo. At ang isa sa malaking grupo dito ay yung INC po. Sana magkaroon na po ng bayani na magsasabi ng katotohanan sa nangyayari sa gobyerno. Hindi lamang po yung, alam namin mali ang aming presidente, ganun. Pa sa mga pagdinig ng komite, hindi siya pabor na si Senator Ping Lacson ang muling mamuno sa Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya may mga hinaharang umanong impormasyon. Kakahiya sabihin dahil colleague namin. Pero sana, hayaan ang interpelasyon at ang investigasyon mapunta sa kung saan. Parang sa tubig yan eh. Pag fina-flood control mo, mas lalong huhupa. Kaya kinakailangan, huwag inaawat, huwag pinipigilan. Walang pigil. Dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Di isa na lang kung sinong matumbok. Ayun, tama yun. Tumbukin na kung sino dapat tumbukin. Ali, hiningan natin ng komento hinggil dito ang tanggapan ni Senator Ping Lacson pero hanggang ngayon wala pa siyang nilalabas na anumang pahayag. Sa Biyernes, kinansila na yung nakatakdang plenary deliberations para sa pambansang o panukalang pambansang budget. Yan ay para bigyang daan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ali. Okay, dagdag impormasyon lang dito sa sinasabi. Kasi all this time wala si Orly Gutesa eh. Na kanino siyang kusdiya? May handler ba siya? Siya ba ay nagtago? Meron bang nasabi ang senadora tungkol dito? Hindi niya daw alam, Ali, kung nasaan ngayon itong si Gutesa. Pero doon sa huling panayam kay dating Secretary Mike Defensor na siyang sinasabing nagtumulong at nagharap dito kay Gutesa sa Senado, ang sabi niya hawak daw ng Marines itong si Gutesa na pinabulaan na naman ng Philippine Marines. Bukod kay Gutesa, may binabanggit pa siya na ibang mga testigo pa, no? Na bukang gigibain yung mga naunang pahayag ni Gutesa at iba pa na talagang direktang sinangkot nga itong sina Martin Romualdez at Zaldico. Nabanggit ba kung sino pa yung mga ibang testigo na magre-recant? Yan daw ang aabangan, Ali, dapat daw yang bantayan ng publiko sa pagdinig sa Biyernes. Isa na lang, last question. Mayaan yung binabanggit niyang 17 congressman na lamang daw yung hahatakin. Ano naman ang ambag ng mga yon? Kung sakasakali. Ali, yung 17 kongresista, sila na rin yung sabi ni Senator Ping Lacson kahapon, pinadalan sila ng sulat sa pamamagitan ng House leadership para sila ay maimbitahan. Hindi nga sila pwedeng basta ipatawag dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yung 17 yun yung mga pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya sa kanilang naunang testimonya nung ang investigasyon pa ng Senado ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Okay. Yan ang haba natin sa darating na Biyernes kasi nga ang nakikita natin dito posible, maaari, daw raw. Kung yan ay magkakatotoo, malalaman natin sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Biyernes. Maraming salamat, Mayan Corvera. Ayun ha.
So abangan natin yan sa Bernes. Naku po. Sinasabi nga ni ito daw ay delicates na ho. Ibig sabihin binantaan daw ang buhay ni Gutesa para po bumaligtad. Tingnan natin kung babaligtad. Kasi ewan ko sa tingin ko para bagang kumpirmado na Para kaya kumpirmado na babaligtad talaga Di ba? Nako, ewan ko. Sana naman. Sana hindi madala si Gutesa dahil ay nako. Ayoko na lang magsalita. Mahirap na. Hindi kasi alam mo mga kababayan, yan na lang yung ating inaasahang bayani, di ba? Yan na lang inaasahan nating bayani na sana naman talaga bagang maging bayani na po siya at sabihin niya na talaga kung ano yung nalalaman niya. Kumpletong detalye. Kaya lang kung babawi, maintindihan naman natin dahil syempre unahin mo muna ang safety ng iyong pamilya, di ba? Safety muna ng pamilya mo. Pero gayon pa man, I hope that he would consider to be the hero that would make this government a pass. Labo nun. Basta bahala na kayo mag-explain. Hindi. Ay, tayo ingat-ingat lang din. Anyway, ito. Tawa lang ako dito Kasi, merong isang congressman na hindi kumagat ang tao doon sa kanyang planong siraan ang mga Duterte. Bakit? Kasi sa lahat ng survey, pag inalalagay ang mukha niya at ang mukha ng ipis, mas binoboto pa yung ipis kaysa sa mukha niya. Tapos, ano mas gusto nila? Yung may basura o yung mukha niya? Mas gusto pa nila yung may basura kaysa sa mukha niya. Hindi kumagat po yung yan. Itong pagmumukha na to, hindi ko kumagat sa taong bayan. Diba? Sinishare niya pa na kesyo meron daw siyang, ang Davao region daw, pero ang punteriya naman is Davao City. Epicenter umano ng Ghost Project sa Mindanao. Diba? Kesyo, bagamat nakita ang ilan sa distrito ni Representative Paulo Duterte, di raw niya pinupuntirya ang kapwa kongresista. Kasi nga po mga kababayan, hindi po kumagat ang tao doon sa Dolomite na issue niya. So eto na ngayon ang kanyang bagong issue, di ba? Yung issue na kung saan ay, alam mo na, issue niya dito ay itong Davao daw. Tapos, hindi, sabihin na natin yung Davao region, yung mga nawala naman sa Davao City kasi malinaw malinaw sinabi ng DPWH na kumpleto. Ang sabi nito ni Ridon kesyo substandard daw yung mga ginawa, pero pag titingnan mo naman ang Davao City, hindi substandard, di ba? Tapos hihirit pa yung Malacanang kasi hindi naman daw bumabaha. Hindi daw binabagyo pa kaya hindi bumabaha. Alam mo, dinadaanan yan. As a matter of fact, may mga video pa nga lumabas na bumaha. Kasi hindi mo naman talaga maiiwasan ng baha. Kahit sa Japan, bumabaha. Ang point dito, mabilis bang nawawala? Yan ang point dyan Kasi yung baha, syempre, iba kasi yung, di ba yung flood control? Kinokontrol niya yung flood. Yung mga pumapasok, ganyan. No? Ganon din sa Davao. Walang pumapasok. Nakokontrol niya. Meron man, unti-unti lang. Pero syempre, may ulan pa rin. May manggagaling pa rin tubig galing sa langit. Hindi mo naman pwedeng flood control, pati sa langit, lagyan mo ng building, lagyan mo ng wall. Sinong tangang makakagawa nun? Tama, mali. So, ibig sabihin, kahit pa paano may tubig pa rin, so hindi mo maiiwasan na magkaroon pa rin ng maliit na baha. Nagkakaroon pa rin sa Davao. Pero mabilis humupa. Bakit? Maayos kasi ang drainage system nila. Titingnan mo nga yung mismong coastal nila, napakaganda, para kang nasa China. Alam mo yung, di ba, nagpunta kami dyan from Hangkang to Macau. Yung Hangkang to Macau, ang haba. Kasi dati, naalala ko nung panahon ko noon, nung hindi ko pa nadidiscover ang Japan, ako pa talaga nakadiscover. Hindi ko pa nalalaman yung kagandahan ng Japan noon.
at saka hindi ko pa alam paano kumuha ng visa noon, lagi ako sa Hong Kong noon. Every Christmas and New Year, diyan kami nag-New Year, diyan sa para mga paputok diyan yung sa may dagat. Yan. Diyan kami. Tapos, gustong-gusto ko pumunta na Macau kasi maganda daw doon. Kaya lang, bangka o boat. Medyo ako sa boat Nagkaroon ako ng trauma nung bata ako sa boat na sumusuka-suka ako Kasi yung malapot na suka, halo-halong kulay. Sorry sa mga kumakain Pero totoo po, nangyari po noon, ayoko pumunta. Alam mo ngayon, nung huli namin pagbalik, hindi mo na kailangan sumakay ng boat o bangka. Hindi pala bangka. Anong tawag doon? Basta ferry. Yan. Hindi mo na kailangan sumakay ng ferry kasi yung bridge, may bridge na pumapasok sa ilalim ng tubig. Grabe yung bridge dyan. Ang galing. Yeah? Tapos pag nakita ko personal dumaan kami. Yung parang sa coastal sa Davao. Ang lupit. Sabi ko nga, kakaiba itong Davao I mean, it's a city. We know that. It's a city but it's far from Luzon. So, minsan may isip mo, probinsya yan, hindi maayos. Kasi ganun tayo, may thinking tayo aminin na natin tayo mga taga Maynila, medyo may yabang din tayo feeling natin Maynila lang ang malunsod. Yung Metro Manila lang ang malunsod, merong kasaganaan, ika nga. Pero hindi sa Davao magugulat ka. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, bigyan mo siguro na ng 5 to 10 years, sobrang lupit na ng Davao. Baka yan ang parang maging sentro ng kasi investor, maganda ang kanilang dyan, ang kanilang feeling nila, especially yung sa safety and yung sa crime. Mababa ang crime, maganda ang safety dyan. Di ba? So yung mga investor, maganda yung confidence sila na, sigurado ito, maganda negosyo dito. Ganun Kaya ngayon nalalagpasan na ng income, nalalagpasan na ng kung ano-ano ang Metro Manila ng Davao City. Pero darating talaga ang panahon na sobrang niya ng puputok. Maniwala kayo sa akin. Gawin yung presidente si BP Sara Duterte, hindi maiiwan ng Maynila, Metro Manila. Yan ang totoo. Kaya nga etong si Ridon, walang naniniwala dito. Eto. Di ba sinabi ko naman sa inyo, napaka-bitter nito dahil sinibak to ni Duterte noon. Sinibak ito. Brad, sinibak. Bakit? Ang gastos ng ahensya niya. Ilang beses nagbakasyon, sa ilang buwan lang yun, nagbakasyon. Kaya sinibak ito mga kababayan. Sinibak ito. Okay? Linawin natin na sinibak ito. Kaya nga, isipin nyo ang party list niya ay Bicol. Ang supposedly dapat pinaglalaban niya, pinagtutuunan niya ng pansin ay Bicol. Bakit nasa Davao siya? Ang utak niya nasa Davao. Kasi nga po, pag ikaw nga naman napag-iwanan, ano ibig sabihin? Parang jowa. Pag ikaw iniwan ng jowa, bitter ka sa jowa mo. Panay ang tingin mo doon sa kanyang IG o kaya sa kanyang TikTok. Titingnan mo, mas pogi kaya yung naging jowa niya ngayon? O mas kaya, tingin ka ng tingin, hindi ka makamove on. Yeah? Galit na galit ka kasi iniwang ka. Ginosting ka, kaya titingnan ko nga. Tinan mo, mas pogi naman ako doon mas may pera naman ako doon O di ba, ganun ka kasi, bitter ka. Kasi dapat, ang focus mo, Bicol. Kaya ka nga naging representante ng Hindi ka naman senador Ang senador, ang concern national. Ikaw ay representante ng Bicol. Ano kay regional ang party list mo? Tapos napunta ka na sa Davao? Diyan pa lang alam mo ng bitter tong animal na to Gago! Kasi bantakin mo Una, biglang nasa Maynila siya. Tiningnan niya yung Dolomite. Di ba? Kasi ginawa ni Duterte, mananagot daw. Hindi kumagat ang tao sa katarantaduhan nito. Ano ginawa ngayon? Napunta na siya sa Davao. Hindi naman ako sa Davao pero meron kasi sabit din yung Davao City, yung sa distrito ni Pulong Tingnan mo na. Diyan pa lang, obvious na yung kabiter mo
Hindi mo yan na linya, hindi mo yan lugar, hindi mo yan dapat iniisip. Ang iniisip mo dapat yung Bicol, pero napunta ka sa Maynila, napunta ka sa sa Davao